Feli, ang bahay na ito ang sumpa sa pamilya natin. Tingnan mo, umiiyak na naman ang mga pader. Hudyat na ikaw ang papatay sa aming lahat. Ang boses ni Tia Eulalia ay matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Albay. Sa gitna ng lumalakas na ulan, nakatayo si Feli sa bukana ng kusina, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tumpok ng mainit pang bibingka. Inilaan niya ang buong maghapon sa harap ng mainit na pugon, umaasang ang tamis ng kakaning iyon ay makapagpapagaan sa loob ng mga kapitbahay na nagsisimula ng kabahan sa pagtaas ng tubig sa kalsada. Pero ang mainit na tray na simbolo ng kanyang pagmamalasakit ay binitawan niya nang marinig ang malupit na hatol ng kanyang sariling dugo. Nalaglag ang mga bibingka sa putikan, unti-unting nilalamon ng maduming tubig baha na pumasok na sa kanilang bakuran. Parang ang puso na rin ni Feli ang nayapakan nang makita ang pandidiri sa mga mata ng mga taong dati niyang pinapakain. Tia, ano pong sinasabi niyo? Ginagawa ko ang lahat para sa atin. Pakiusap ni Feli, ang kanyang boses ay halos malunod sa hagupit ng hangin. Ngunit hindi siya pinakinggan. Ang kanyang Tia Eulalia, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina matapos maulila, ay lalong lumapit sa kanya. Ang bawat patak ng tubig na rumirere mula sa dingding ng lumang bahay na bato ay tila mga luhang sumasaksi sa kanyang kahihiyan. Para sa mga taga-baryo ito, ang bahay na umiiyak, isang sumpa na nagdadala ng malas tuwing may bagyo. Hindi nila alam ang bawat patak na iyon ay bahagi ng isang lihim na mekanismong hindi na nila nauunawaan. Lahat para sa amin, o lahat para sa sarili mo. Singhal ni Gaspar, ang pinsan ni Feli, na laging may amoy ng alak at inggit. Ayaw mong ibenta ang lupang ito dahil gusto mong makitang malunod ang buong baryo. Ang sabi ng mga taga Villacorta, ang bahay na ito ang humaharang sa daloy ng tubig kaya kami binabaha. Ikaw ang dahilan, Feli. Lumingon si Feli sa kanyang likuran, naghahanap ng kakampi. Doon sa anino ng hagdanan, nakatayo si Pilar. Ang pinsang pinalaki niya, ang batang itinuring niyang sariling anak at pinag-aral mula sa bawat tahi ng kanyang makina. Ngunit sa halip na hawakan ang kanyang kamay, lumapit si Pilar kay Tia Eulalia. Ate Feli, sapat na ang pagpapanggap. Mahinang sabi ni Pilar, ngunit bawat salita ay tila punyal na bumaon sa dibdib ni Feli. Alam ko ang totoo. Itinatago mo ang mga ginto ni Lolo sa ilalim ng bahay na ito habang kami ay nagugutom. Sinabi mo sa akin na wala na tayong pera, pero bakit ayaw mong pakawalan ang sumpang ito? Mas mahalaga ba ang bato kaysa sa amin? Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang pagtataksil ni Pilar ay mas masakit pa sa hapdi ng ulan sa kanyang balat. Wala siyang gintong itinago. Ang tanging yaman niya ay ang pangakong binitiwan niya sa kanyang lolo na huwag pababayaan ng bahay anuman ang mangyari. Pilar, paano mo nagawang sabihin yan? Bulong ni Feli, ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng libu-libong tinik. Ang sulyap ng tagumpay sa mga mata ni Gaspar ay sapat na para malaman ni Feli na ang lahat ng ito ay isang planadong pag-atake. Heto ang patunay na hindi ka na dapat pagkatiwalaan. Sigaw ni Gaspar habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. Isang kasunduan sa pagbebenta na may pirma mo, Feli. Kaninang umaga mo pa ito pinirmahan habang kami ay wala rito. Gusto mong kunin ang pera at iwan kaming lahat sa gitna ng baha. Hindi ko pirma yan, wala akong pinipirmahan. Sigaw ni Feli, ngunit huli na, ang mga galit na kapitbahay ay nagsimula ng magkatipon sa labas ng kanilang bakod. Ang bulong-bulungan ay naging hiyawan. Para sa kanila, si Feli ang makasariling babaeng nagnanakaw sa sariling pamilya at nagdadala ng sakuna sa kanilang komunidad. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa bintana ng sala. Isang bato ang tumama sa salamin, nagkalasog-lasog ang mga piraso nito, na tila ba ang huling hibla ng dangal ni Feli. Ang ulan ay naging bagyo at sa loob ng bahay na umiiyak, ang mga pader ay tila mas lalong nagngangalit sa sakit. Nakatayo si Feli sa gitna ng sala, mag-isa at wasak. Ang pamilyang pinaglingkuran niya ay ang pamilyang tumapos sa kanyang pagkatao. Sa labas ang tubig ay mabilis na tumataas at sa loob ng kanyang puso, isang sumpa ang unti-unting napapalitan ng isang mapait na determination. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ay naging lubid na sumasakal sa akin ngayon? Sino ang tunay na may-ari ng luhang dumadaloy sa mga pader na ito?
Ang bahay ba o ang babaeng itinapon ng sarili niyang pamilya? Huwag mong dungisan ng iyong mga luha ang mga telang ito, Feli. Dahil bukas kahit ang huling hibla ng sinulid sa bahay na ito ay hindi mo na pag-aari. Ang malamig na tinig ni Gaspar ay bumaon sa pandinig ni Feli, kasabay ng marahas na pagtulak sa kanya sa loob ng madilim na bodega ng mga tela. Ang tunog ng susi na pumipihit sa labas ng pintuan ay tila huling hatol ng bitay. Napasandal si Feli sa mga tumpok ng telang abaka ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa magaspang na hibla na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng bibingkang nasunog sa labas, isang paalala na sa isang iglap ang kanyang buhay ay naging kasing pait ng abo. Sa labas ang ulan ay tila nagngangalit na muli. Ang bahay na umiiyak ay nagsimula na namang maglabas ng kakaibang tunog. Sa katahimikan ng bodega, narinig ni Feli ang mahinang rintal ng tubig sa loob ng mga pader. Hindi ito basta tulo ng ulan. Ito ay isang malalim na ungol, tila isang higanting pilit na humihinga sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang inilapat ni Feli ang kanyang palad sa malamig na pader na bato. Ramdam niya ang panginginig ng bawat blok. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa sabi-sabi ni Tia Eulalia na ang bahay ay nagdadalamhati para sa mga pumanaw na ninuno. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng kanyang pag-iisa, may ibang mensaheng nais ipahatid ang mga pader. Bakit tila may ritmo ang bawat patak? Bakit ang bawat rintal ay tila isang babalang, hindi pa niya nababasa? Napunta ang kanyang tingin sa sulok, kung saan nakalagay ang kanyang lumang kaban, ang rung ng pananahi na minana niya kay Lolo. Sa gitna ng kadiliman, napansin niyang ang kaban ay dahan-dahang gumagalaw, tila sumasabay sa pintig ng sahig. Lumuhod si Feli at pilit na kinaladkad ang mabigat na kaban. Sa bawat kiskis ng kahoy sa semento, tila may kakaibang resonance o tunog na bumabalik mula sa ilalim ng lupa. Walang ginto roon, gaya ng paratang ni Pilar, pero may isang lihim na pilit kumakawala sa bawat pagbuga ng tubig sa mga kanto ng bodega. Bumukas ang maliit na siwang sa itaas ng pinto at sumilip ang nanlilisik na mata ni Gaspar. "You're wasting your time, Feli. Kahit anong dasal mo sa mga pader na yan, wala nang makakapigil sa resort ng mga Villacorta. Ibinenta na namin ang iyong luha kapalit ng totoong pera. At bukas na bukas din hihilahin ka ng mga bumbero palabas dito dahil itatatak namin sa lahat na ikaw ang baliw na sumisira sa daloy ng tubig sa Albay." Gaspar, hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Nangangatal ang boses ni Feli, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakapanlulumong realisasyon. Ang bahay na ito, hindi ito sumpa. Ito ay bato at dumi, Feli, katulad mo. Putol ni Gaspar bago marahas na isinara ang siwang. Naiwan si Feli sa dilimang puso ay tila tambol na nakikipagsabayan sa lakas ng ulan. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang huling habili ng kanyang lolo. "Feli, ang tubig ay hindi marunong magsinungaling. Hanapin mo ang daloy at doon mo makikita ang katotohanan." Dahan-dahan siyang dumapa sa sahig at inilapat ang kanyang tenga sa pagitan ng dalawang malalaking lamat. Doon sa ilalim ng pundasyon ng bahay na umiiyak, narinig niya ang isang tunog na hindi narinig ng sinuman sa loob ng 50 taon. Isang mekanikal na kalansing, tila isang malaking gate na pilit na bumubukas sa ilalim ng bigat ng tubig. Ang bahay ay hindi umiiyak dahil sa lungkot. Umiiyak ito dahil ito ay barado. Sa gitna ng malalim na gabi, dahan-dahang sumilip si Feli sa maliit na bintanang may rehas ng bodega. Sa labas, sa gitna ng hagupit ng bagyo, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Gaspar kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na may tatak ng Villacorta Group. May hawak silang mga blueprint at isang mahabang panukat. Ngunit hindi ang lupain ang kanilang tinitingnan. Nakaturo ang kanilang mga ilaw sa mismong ilalim ng mung ng bahay kung saan ang pinakamalaking riles ng tubig ay matatagpuan. "Siguraduhin mong hindi na ito bubukas muli," narinig ni Feli ang utos ng dayuhan. "Kapag tuluyang nabarahan ng riles na ito ang buong baryo, ay lulubog at wala silang magagawa kundi ibenta sa amin ang lahat ng kanilang lupa sa murang halaga." Namilog ang mga mata ni Feli. Ang pamilyang kanyang pinaglingkuran ay hindi lamang siya ipinagkanulo, balak nilang lunurin ang buong komunidad para sa sarili nilang kasakiman. Ang bahay na umiiyak
ang tanging harang sa kanilang madilim na plano at siya ang hamak na to, may ang tanging nakakaalam ng katotohanang nakabaon sa ilalim ng bato. Paano ko maililigtas ang mga taong galit sa akin? At paano ko bubuksan ang puso ng bahay na ito bago pa kami tuluyang lamunin ng dilim ng kalsada? Ang mga gamit na galing sa pagnanakaw Feli sa kalsada, ang hantungan. Hindi mo madadala ang kahit isang pirasong sinulid sa impyernong pupuntahan mo. Ang bawat salita ni Tia Eulalia ay tila isang malupit na hampas ng katarungan na walang basehan. Sa labas ng bahay na umiiyak, sa ilalim ng langit, na tila nabutas na sa tindi ng buhos ng ulan kinaladkad ni Gaspar si Feli palabas ng bodega. Ang kanyang mga paa ay nagsusumamo sa maputik na lupa, pilit na kumakapit sa bawat batong naging saksi sa kanyang paglaki. Ngunit walang awa ang kamay na humahawak sa kanyang braso. Sa harap ng gate nakatambak na ang kanyang mga kagamitan. Ang kanyang tanging makina na ginamit niya sa pagtatahi ng libu-libong pangarap ay nakatihaya sa putikan. Ang bakal nito ay dahan-dahang binabalot ng dumi ng kalsada. Ang mga tela niyang kulay ginto at asul ay nagsisilbing basahan na ngayon sa gitna ng baha. Pero ang mas masakit sa paningin ni Feli ay ang mga kapitbahay na nakasilip sa kanilang mga bintana. Ang mga matang dati ay humihingi ng tulong sa kanya, ngayon ay puno na ng pangungutya at takot. Tiya, maawa po kayo ang bagyo. Saan ako pupunta sa ganitong panahon? Ang pagsamo ni Feli ay tila isang piping hiyaw sa gitna ng dagundong ng kulog. Huwag mo kaming gamitan ng luha, Feli. Mas marami nang iniyak ang baryong ito dahil sa kamalasan mo. Sigaw ni Gaspar habang hinahagis ang huling balutan ng damit ni Feli sa labas ng bakod. Sa isang sulok nakita ni Feli si Pilar. Hawak ng dalaga ang kaban ng pananahin ni Lolo ang ruong nagawa sa matigas na nara ang tanging bagay na hindi pa nadudumihan. Akala ni Feli ay isasalba ito ni Pilar. Akala niya ay may natitira pang pag-ibig sa puso ng pinsang pinag-aral niya. Pilar, ang kaba ni Lolo. Huwag mo namang hayaang mabasa yan. Bulong ni Feli, ang pag-asa, ay tila isang kandilang unti-unting namamatay. Ngunit isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Pilar. Sabi ni Kuya Gaspar, baka rito mo itinago ang mga titulo. Kung ayaw mong ibigay ng maayos kami na ang maghahanap. Marahas na binitawan ni Pilar ang kaban, hinayaan itong bumagsak sa gilid ng kanal. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa semento ay tila tunog ng pagkabali ng huling buto sa katawan ni Feli. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa dibdib ni Feli. Sa gitna ng panghihina, nagawa niyang tumakbo patungo sa kaban. Itinulak niya si Pilar nang may pambihirang lakas, sapat na para mapaupo ang dalaga sa putikan. Niyakap ni Feli ang kaban, ang kanyang katawan, ang nagsilbing panangga sa ulan para sa huling alaala ng kanyang ninuno. Wala kayong makukuha rito. Kahit patayin niyo ako, hindi niyo makukuha ang kaluluwa ng bahay na ito. Ang boses ni Feli ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tigas ng Riles na nasa ilalim ng kanilang mong. Baliw na talaga siya, Gaspar. Itapon mo na yan sa kalsada bago pa tayo madamay sa sumpa niya. Utos ni Tia Eulalia habang nag-aantanda ng krus, tila ba si Feli ang demonyong dapat palayasin sa kanilang paraiso. Marahas na hinila ni Gaspar si Feli sa buhok, pilit na iwinawalay ang kanyang mga kamay sa kaban. Ang bawat kuko ni Feli ay bumaon sa kahoy nag-iiwan ng mga lamat at bakas ng dugo. Sa huli, dahil sa gutom at pagod hindi na nakayanan ni Feli ang lakas ng pinsan. Itinapon siya ni Gaspar palabas ng gate at ang kaban ay sumunod na inihagis sa kanyang tapat. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ang yumanig sa buong pagkatao ni Feli. Ang mekanikal na kalansing ng kadena at kandado ay tila huling pako sa kanyang kabaong. Nakadapa si Feli sa kalsada, ang tubig baha ay umaabot na sa kanyang dibdib. Ang bahay na umiiyak ay nasa harap niya pero hindi na niya ito tahanan. Ang bawat patak ng tubig sa mga peder nito ay tila paalam ng isang kaibigang hindi na niya maabot. Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang paningin at ang lamig ng bagyo ay nanunuot sa kanyang mga baga, naramdaman ni Feli ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang huling narinig niya ay ang mabilis na takbo ng isang sasakyan.
Sa kalsada, ang liwanag ng headlight na unti-unting bumubulag sa kanya. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang nanghihinang katawan. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba, inilalantad ang isang babaeng may matatalim na mata, ngunit may bakas ng pag-aalala. Suot nito ang unipormeng may tatak ng Villa Corta Group. Nahanap din kita, Feli. Ang mahinahong tinig ng babae ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Huwag kang bibitiw. Hindi pa tapos ang laban ng bahay na ito. Bumagsak ang ulo ni Feli sa ibabaw ng kaban ni Lolo. Ang huling hininga niya bago mawala ng malay ay amoy ng bibingka at basang nara. Ang digmaan sa Albay ay magsisimula pa lamang at ang ulan ay tila naghahanda para sa isang mas malaking pag-iyak. Ang unang naramdaman ni Feli pagmulat ng kanyang mga mata ay ang tuyong init ng isang kumot. Malayo ito sa malansang amoy ng putik at ang nanunuot na lamig ng baha sa kalsada. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin at tumambad ang isang maliit na silid na puno ng mga drawing ruler at mga gamit sa construction. Sa isang sulok ligtas at tuyo nakalagay ang kaban ni Lolo. Gising ka na pala. Inumin mo ito, mainit pa ang kape. Isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Napatingin si Feli sa babaeng pumasok. Ito ang babaeng nakita niya sa itim na sasakyan, si Beatrice. Suot nito ang kanyang salamin at ang isang seryosong mukha na tila laging may kinakalkulang problema. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't isa ka sa kanila? Tanong ni Feli, pilit na bumabangon kahit nananakit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Ang pagdududa ay tila isang malalim na pilat sa kanyang puso na hindi basta-basta maghihilom. Umupo si Beatrice sa tapat niya. I'm Beatrice, isang engineer ng Villa Corta Group. Pero huwag kang mag-alala, Feli. Hindi ako narito para kunin ang bahay mo. Sa totoo lang ang bahay na iyon. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinadala rito, pero hindi sa paraang gusto ng tatay ko. Tatay mo. Huminga ng malalim si Beatrice, ang kanyang mga mata ay panandali ang nawalan ng kislap. Si Don Saturnino Villacorta. Anak niya ako pero sa labas lang. Isang lihim na kailangang itago pero sapat ang talino para pakinabangan. Ibinigay niya sa akin ang proyektong ito sa Albay bilang huling subok. Kapag napaalis kita at naitayo ang resort, formal na niya akong kikilalanin bilang isang Villacorta. Napatigil si Feli. Nakita niya sa mga mata ni Beatrice ang isang pamilyar na sakit, ang sakit ng isang taong pilit na naghahanap ng lugar sa isang pamilyang hindi siya matanggap. Ang pagkakaiba lang, si Feli ay itinapon matapos pagsilbihan habang si Beatrice ay ginagamit para lamang tanggapin. Pareho lang tayong bilanggo ng mga taong dapat ay nagmamahal sa atin pa. Mahinang bulong ni Feli. Napansin ni Feli ang suot na coat ni Beatrice. May malaking punit ito sa manggas, marahil ay nakuha noong binuhat niya si Feli mula sa baha. Sa kabila ng panghihina, inabot ni Feli ang kanyang maliit na sewing kit na laging nasa bulsa ng kanyang duster. Akin na ang coat mo. Hindi magandang tingnan ang isang engineer na may punit ang uniforme, wika ni Feli. Dito naganap ang golden moment. Sa gitna ng tahimik na silid habang ang ulan ay banayad na pumapatak sa bubong, dahan-dahang tinahin ni Feli ang punit sa coat ni Beatrice. Ang kanyang mga daliri, kahit may mga galos at nanginginig, ay gumagalaw ng may tumpak na sining. Bawat tusok ng karayom ay tila pagtatagpi sa dalawang pusong wasak. Ito ang tanging dignidad na natira kay Feli, ang kanyang kakayahan bilang Thomai. Salamat, Feli ba? Tiyan, bulong ni Beatrice habang pinagmamasdan ng pulido at hindi halatang tahi. Alam mo, sinuri ko ang mong ng bahay niyo bago kita kinuha sa kalsada. Hindi baliw ang lolo mo, isang henyo siya. Ang bahay na umiiyak ay hindi sumpa. Ito ay isang natural na koi baudong alarm. Ang mga rails na bato sa ilalim ay sadyang idinisenyo para maglabas ng tunog kapag ang pressure ng tubig sa bundok ay umabot sa critical na antas. It's a flood mitigation system, Feli. At kapag sinira iyon para sa resort, lulubog ang buong Albay sa oras na bumigay ang lupa sa itaas. Nanigas ang kamay ni Feli sa hawak na karayom. Ibig sabihin, alam ni Gaspar na nanganganib ang baryo pero itinatago niya. Hindi lang basta itinatago,
Sila ang nagbara sa mga daluyan gamit ang semento para magmukhang depektibo ang bahay at mapabilis ang pagbili ng mga Villacorta sa mga lupain sa paligid. They are creating a disaster to profit from it, paliwanag ni Beatrice. Tumayo si Feli, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determination. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kung kailangang gibain ko ang mga pader na iyon gamit ang sarili kong mga kamay para lang lumabas ang tubig, gagawin ko. Hindi mo kailangang gawin yon ng mag-isa, sabi ni Beatrice habang isinusuot muli ang kanyang coat. May blueprint na kailangang mahanap. Sabi sa mga lumang dokumento, nasa loob iyon ng bahay nakatago sa isang bagay na hindi aakalain ng sinuman. Eksaktong natapos ang usapan nang marinig nila ang mabilis na takbo ng isang sasakyan sa labas ng tinutuluyan nilang lanmay. Ang liwanag ng headlight ay tumama sa bintana isang puting pickup na kilalang-kilala ni Feli. Kay Gaspar iyon. Nandito sila, bulong ni Beatrice habang mabilis na pinapatay ang ilaw. Sa labas, sa gitna ng kadiliman at amoy ng papalapit na bagyo, narinig ni Feli ang boses ni Gaspar na sumisigaw sa megaphone ng barangay. Feli, lumabas ka riyan. Alam naming ninakaw mo ang kaban ni Lolo bago ka umalis. Isuko mo ang ebidensya kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Feli, huwag kang lalabas. Hayaan mo silang magsisigaw sa labas. Mas mahalaga ang nasa loob ng kaban na ito kaysa sa mga pananakot ni Gaspar. Ang boses ni Beatrice ay matatag, ngunit ramdam ni Feli ang tensyon sa hangin habang ang anino ng puting pick-up ni Gaspar ay pabalik-balik sa labas ng kanilang bintana. Ang bawat sigaw ni Gaspar sa megaphone ay tila isang marahas na kumpas na sumisira sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob ng maliit na LAN may ibang mundong pilit na binubuksan. Bakit ba gustong-gusto nila itong makuha? Nanginginig na tanong ni Feli habang nakahawak sa magaspang na kahoy ng kaban. Wala itong laman kundi mga lumang sinulid gunting at ang amoy ng pananahi ni Lolo. Hindi ang laman ang mahalaga, Feli, ang kaban mismo, Chetta. Sagot ni Beatrice habang kinikwenta ang sukat ng bawat kanto ng room. Napansin ko kanina noong bitbit mo ito sa baha, tila may kakaibang bigat ang ilalim nito. Hindi ito basta nara lang. Sa tulong ni Beatrice, dahan-dahan nilang itinagilid ang mabigat na kaban. Sa gitna ng dilim, kinuha ni Beatrice ang kanyang industrial flashlight. Dito naganap ang golden moment ng gabi habang iniilawan ni Beatrice ang ilalim ng kaban. Hinaplos ni Feli ang mga ukit sa kahoy. Ang kanyang mga daliri ay tila nakikipag-usap sa mga kamay ng kanyang lolo. Ang bawat linya, bawat ukit ng bulaklak at baging ay hindi lamang dekorasyon. Ang mga linyang ito, bulong ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa likod ng kanyang salamin. Feli, hindi ito mga baging. Ito ay mga riles ng tubig. At ang bulaklak sa gitna, iyon ang bahay na umiiyak. Habang tumatama ang malakas na ilaw sa mga ukit, ang anino nito sa sahig ay tila nabuhay. Ang mga lamat at riles na nakaukit sa ilalim ng kaban ay nagmistulang isang mapa ng buong Albay. Namangha si Feli. Ang kaban na ginamit niya sa loob ng maraming taon upang manahin ang mga damit ay ang siya palang nagtatago ng kaluluwa ng kanilang baryo. Ito ang blueprint, Feli. Paliwanag ni Beatrice, ang boses ay puno ng paghanga. Ang lolo mo, ginawa niyang rung ng pananahi ang plano ng flood mitigation system para hindi ito manakaw ng sinuman. Tingnan mo, ang bawat pader ng bahay niyo ay may connection sa mga riles na bato sa ilalim ng lupa. Ang bahay ay ang puso na nagpapahinga sa daloy ng tubig mula sa bulkan. Kapag ang pressure ay sobrang lakas, ang tubig ay dadaan sa mga kanto ng pader, iyon ang luha para magbigay ng babala na kailangang buksan ang pangunahing riles. Naramdaman ni Feli ang isang matinding pagsisisi. Sa loob ng maraming taon, naniwala kaming lahat na ang bahay ay sumpa. Hinayaan kong saktan nila ang dangal ni Lolo dahil sa takot ko sa hiya ng mga kapitbahay. Hindi pa huli ang lahat, Feli, wika ni Beatrice habang mabilis na kinukuhanan ng litrato ang mapa. Pero kailangan nating kumilos. Ang mga Villacorta, alam nila ang tungkol sa system na ito. Kaya nila gustong gibain ang bahay nyo ay hindi para sa resort, kundi para kontrolin ang tanging gripo ng tubig sa Albay. Kapag kontrolado nila ang baha, kontrolado nila ang buhay ng bawat tao rito.
Isang malakas na kalabog sa pintuan ang nagpatalon sa kanilang dalawa. Hindi na sigaw ng megaphone ang narinig nila, kundi ang marahas na paghampas ng isang matigas na bagay sa kahoy na pinto. Feli Beatrice, alam kong nahanap niyo na. Ang boses ni Gaspar ay naging malupit at desperado. Engineer Beatrice, huwag kang makialam sa pamilya namin kung ayaw mong malaman ni Don Saturnino na nakikipagkuntsaba ka sa isang tumay na baliw. Buksan niyo ito. Nanginginig si Feli, ngunit sa pagkakataong ito hindi siya nagtago sa ilalim ng kumot. Kinuha niya ang kanyang gunting sa pananahi, ang matalas at mabigat na gunting ni Lolo, at tumayo sa harap ng kaban. Beatrice, makuha mo na tiyang kailangang impormasyon. Mariing sabi ni Feli, ang kanyang boses ay may bagong talim. Haharapin ko ang pinsan ko. Ang cliffhanger ay bumasag sa katahimikan nang ang bisagra ng pinto ay magsimulang mabaklas. Sa labas, hindi lang si Gaspar ang naroon. Nakita ni Feli sa siwang ng pinto ang anino ni Tia Eulalia, may hawak na isang sulo, tila handang sunugin ang huling katotohanang natitira sa kanila. Huwag mong ituloy ang balak mo, Ate Feli. Isuko mo na ang kaban para hindi na dumanak ang dugo sa pamilyang ito. Ang boses ni Pilar ay nanggaling sa dilim kasunod ng tuluyang pagkasira ng pintuan ng lanmay. Ngunit sa halip na galit, ang mukha ni Pilar ay puno ng luha. Humakbang siya papasok habang sa likuran niya ay naririnig ang boses ni na Gaspar at Tia Eulalia na nakikipagtalo sa mga tauhan ni Beatrice sa labas. Nagtagumpay si Beatrice na harangan ang mga ito gamit ang kanyang autoridad bilang engineer ng Villacorta, ngunit alam ni Feli na sandali lamang ang itatagal ng proteksyong iyon. Pilar, bakit ka narito? Mahinang tanong ni Feli habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang gunting. Ang puso niya ay tila isang telang muling pinunit nang makita ang pinsang pinakamahal niya. Ate, pinapaalis na sila ni Engineer Beatrice sa labas, pero babalik sila na may dalang mga pulis. Maawa ka sa sarili mo, hikbi ni Pilar. Lumapit siya at lumuhod sa paanan ni Feli, niyakap ang mga binti nito gaya ng ginagawa niya noong bata pa sila. Patawarin mo ako sa ginawa ko noong isang gabi. Natakot lang ako kay Kuya Gaspar, pero ate, hayaan mo akong tulungan ka ngayon. Ibibigay mo sa akin ang blueprint na nahanap niyo, itatago ko yon sa ligtas na lugar bago nila pasukin ang kwartong ito. Tiningnan ni Feli si Beatrice. Tumango ang engineer, isang senyales na kailangan nilang iligtas ang ebidensya sa lalong madaling panahon. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang isang piraso ng papel mula sa loob ng kaba ng kopya ng blueprint na iginuhit nila ni Beatrice kanina. Ito lang ang pag-asa natin, Pilar. Ingatan mo ito, siya bulong ni Feli habang iniaabot ang papel. Dito naganap ang golden moment na tila isang lason sa kaluluwa. Pagkatanggap ni Pilar sa papel, biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang buhok at hinarap ang isang lampara na may ningas ng apoy sa sulok ng silid. Nang walang pag-aalinlangan, idinikit ni Pilar ang papel sa apoy. Pilar, huwag, sigaw ni Feli, ngunit huli na. Ang apoy ay mabilis na lumamon sa mga guhit ng kanyang lolo. Ang abo ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga itim na talulot ng isang pangarap na pinitas. Bakit? Ang tanging tanong na lumabas sa bibig ni Feli. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na galing sa pagtataksil ng pamilya, kundi sa pagkadurog ng kanyang paniniwala sa kabutihan. Tumingin si Pilar kay Feli nang may matinding puot, isang inggit na matagal nang nabulok sa loob ng kanyang puso. Dahil pagod na akong maging maliit na Pilar na laging kailangang iligtas ng dakilang Feli. Pagod na akong utangan ka ng loob sa bawat butil ng kanin at bawat hibla ng damit na ibinibigay mo. Gusto kong mawala ang bahay na iyan, ate. Dahil hanggat nakatayo ang bahay na umiiyak, lagi akong magmumulang basura sa tabi ng isang reynang tomay na katulad mo. Naniga si Feli. Ngayon niya lang na-realize na ang pagmamahal na ibinigay niya ay naging kadena pala para sa kanyang pinsan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mapait na ngiti ang sumilay kay Pilar. Sayang ang pagsasakripisyo mo, ate. Dahil bukas hindi lang ang blueprint mo ang magiging abo, ang superstorm na parating. Iyon ang gagamitin ni Kuya Gaspar, bulong ni Pilar na tila isang demonyong nagbababala. Narinig ko sila kanina. Ngayong gabi, bago dumating ang pinakamalakas na ulan sa madaling araw, bubuhusan nila ng semento ang mismong puso ng pundasyon ng bahay. Kapag nangyari iyon, wala nang riles na bubukas.
Ang tubig mula sa bundok ay maiipon sa ilalim ng bahay hanggang sa sumabog ang mung nito. Ang bahay na umiiyak ay lulubog at kasama nitong mamamatay ang buong albay. Tick. Cliffhanger. Isang malakas na kulog ang yumanig sa LAN, may kasunod ng pagpasok ni Beatrice na may dalang masamang balita. Feli, nakatanggap ako ng alert. Ang bao ay naging super bao na at mas maagang magla-landfall. Kailangan nating makarating sa bahay nyo bago mag-alas 12 ng gabi o tuluyan na itong mawasak ni na Gaspar. Tumingin si Feli sa abo sa sahig pagkatapos ay kay Pilar na ngayon ay tumatawa ng mahina sa gitna ng dilim. Hindi alam ni Pilar ang sinunog niya ay isa lamang decoy o huwad na kopya. Ngunit ang totoong panganib ay narito na ang orasan ay nagsimula nang tumakbo patungo sa pagkagunaw ng kanilang mundo. Iwanan mo na siya, Feli. Wala na tayong oras para sa mga taong pinili ang dilim. Ang sigaw ni Beatrice ay halos lamunin ng hagupit ng hangin habang hinihila niya si Feli palabas ng lanmay. Lumingon si Feli sa huling pagkakataon kay Pilar. Nakatayo pa rin ang kanyang pinsan. Sa gitna ng silid pinapanood ang abo ng huwad na blueprint na tinatangay ng hanging pumapasok sa sirang pinto. Sa mga mata ni Pilar, wala nang luha, tanging ang tuyong pait ng isang pusong lulong sa inggit. Sa sandaling iyon, pinutol ni Feli ang huling hibla ng utang na loob na nagbigay daan sa pang-aabuso ng kanyang pamilya. Hindi na siya ang tumay na madaling tapakan. Siya na ang tagapangalaga ng albay. Bit-bit ang kaba ni Lolo na binalot nila sa makapal na plastik, sinuong nina Feli at Beatrice ang dilim. Ang baha sa kalsada ay lagpas tuhod na at ang bawat hakbang ay tila pakikipagbuno sa isang dambuhalang nagnanais silang itumba. Ang ulan ay hindi na patak, kundi mga latigo na humahampas sa kanilang balat. Mula sa malayo ang bulkang Mayon ay nakatago sa likod ng nagngalit na ulap, tila isang haring tahimik na nagmamasid sa pagkagunaw ng kanyang kaharian. Dito tayo dadaan sa likod ng sementeryo. Mas mababaw ang tubig doon. Sigaw ni Feli, itinuturo ang isang makitid na eskinita na tanging siya lang ang nakakaalam. Pagdating nila sa tapat ng bahay na umiiyak, napatigil si Beatrice. Ang lumang bahay na bato ay tila isang multo sa gitna ng bagyo. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang tunog na nagmumula rito. Hindi na ito ang mahinang rintal ng luha na nakasanayan ng mga taga-baryo. Ito ay isang malalim paos at nakakangilong hiyaw, tila isang nilalang na kinakatay ng buhay sa ilalim ng lupa. Naririnig mo ba yan, Beatrice? Nanginginig na tanong ni Feli habang dahan-dahang lumalapit sa pader. Mabilis na kinuha ni Beatrice ang kanyang stethoscope at inilapat sa basang bato. Ang kanyang muka ay namutla. Feli, hindi ito sumpa, ito ay pressure. Ang tubig mula sa bundok ay pilit na pumapasok sa mga riles na bato. Pero dahil barado ang mga outlet na sinemento ni na Gaspar, ang hangin at tubig ay nagkakaroon ng resonance sa loob ng mga pader. Ang bahay ay sumisigaw dahil malapit na itong sumabog. Dahan-dahan silang pumasok sa bintana ng silid panahian. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay napalitan ng amoy ng basang semento. Dito naganap ang golden moment. Sa gitna ng gulo, nakakita si Feli ng isang piraso ng pulang sinulid na nakasabit sa kanyang makina. Kinuha niya ito at itinali sa kanyang daliri. Isang paalala na sa gitna ng pinakamalaking unos, ang bawat tahi ng katotohanan ay mahalaga. Nararamdaman niya ang panginginig ng sahig, tila may puso sa ilalim ng lupa na naghihingalo. Kailangan nating mahanap ang main valve, sabi ni Beatrice habang tinitingnan ang orihinal na blueprint sa kanyang cellphone. Ayon dito, nasa ilalim ito ng mismong altar ni San Roque sa bodega. Ngunit bago pa man sila makahakbang patungo sa hagdanan ng bodega, narinig nila ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ng pinto. Ang ilaw ng mga flashlight ay sumisilip sa siwang ng mga pader. Siguraduhin nyo na walang puwang na matitira. Ang boses ni Gaspar ay puno ng malupit na kagalakan. Kapag natuyo ang sementong ito bago tumama ang mata ng bagyo, ang bahay na umiiyak ay magiging libingan ni Feli at ng lahat ng mga alaala ng matandang baliw na iyon. Nagtago sina Feli at Beatrice sa likod ng malalaking rolyo ng tela. Mula sa kanilang kinaroroonan, nakita nila si Gaspar at ang dalawang lalaki na may dalang mga sako ng semento at isang mixer.
Ang mainit na semento ay dahan-dahang ibinubuhos sa isang malalim na kanal sa gitna ng bodega, ang mismong puso ng flood mitigation system. Naramdaman ni Feli ang isang pambihirang tapang na bumangon sa kanyang dibdib. Ang luha ng bahay ay tila dumadaloy na rin sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Nauunawaan na niya ngayon ang bahay ay hindi umiiyak para sa sarili nito. Umiiyak ito para sa mga taong nasa labas, para sa mga batang natutulog na malulunod sa baha kapag tuluyang pinatigil ang pintig ng mong na ito. Cliffhanger. Habang dahan-dahang kumikilos si Feli para pigilan si Gaspar, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang narinig sa itaas. Ang kisame ng sala ay nagsimulang mag-crack dahil sa tindi ng pressure ng tubig na naiipon sa mga pader. Sa isang iglap, isang bulto ng tubig ang sumabog mula sa dingding, itinutumba ang mga lalaki at si Gaspar. Feli ngayon na, sigaw ni Beatrice. Ngunit sa gitna ng kaguluhan nakita ni Feli si Tia Eulalia na nakatayo sa pintuan may hawak na baril at ang dulo nito ay nakaturo ng diretso sa kaban ni Lolo na hawak ni Feli. Ibigay mo sa akin ang mapang iyan, Feli, o hinding-hindi ka na makakalabas sa bahay na ito ng buhay. Iputok mo ang baril, Tia. Sige, gawin mo. Pero kasabay ng paglaglag ng katawan ko ay ang pagguho ng bahay na ito sa ibabaw nating lahat. Walang resort, walang yaman, at walang Villacorta na magliligtas sa iyo sa ilalim ng mga gumugulong na bato. Ang tinig ni Feli ay malamig at matatag, tila ang hanging nanggagaling sa pinakamalalim na riles ng tubig sa ilalim ng lupa. Nakatayo siya sa harap ni Tia Eulalia, hindi kumukurap habang ang dulo ng baril ay nanginginig sa kamay ng matanda. Sa paligid nila ang bahay na umiiyak ay patuloy sa kanyang nakakangilong paghiyaw. Ang mga pader ay naglalabas na ng tila usok ang mainit na pressure ng tubig na sumisingaw sa mga lamat ng bato. Huwag kang magmalinis, Feli. Ibigay mo ang kaban. Sigaw ni Tia Eulalia, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa takot ng isang malaking piraso ng kisame ang bumagsak sa likuran niya. Dito naganap ang pagkakataong hinihintay ni Beatrice. Sa gitna ng pag-aalinlangan ng matanda, mabilis na kinuha ni Beatrice ang isang mabigat na wrench mula sa kanyang tool belt at hinampas ang tubo ng tubig sa kanto ng bodega. Isang malakas na pagsabog ng tubig ang tumama sa mukha ni Tia Eulalia, dahilan upang mabitawan nito ang baril. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Feli. Hinila niya si Beatrice patungo sa isang lihim na lagusan. Sa ilalim ng hagdanan, isang daanang tanging ang Domay lang ang nakakaalam. Nang makalabas sila sa likod ng bahay, sinalubong sila ng lagpas-tuhod na baha sa komunidad. Ang ulan ay tila naging isang pader ng tubig. Beatrice, kailangan nating kumilos. Sabi mo alam mo kung nasaan ang mga baradong bahagi. Sigaw ni Feli habang pilit na itinatali ang kaban sa kanyang likuran gamit ang matibay na sinulid ng abaka. Ayon sa blueprint at sa naramdaman kong vibration kanina, may 3 pangunahing punto, Keta. Paliwanag ni Beatrice habang mabilis na binubuksan ang isang digital map sa kanyang tablet na balot ng protective case. Ang gate ng Riles sa may sementeryo, ang outlet sa ilalim ng tulay, at ang pinakapuso ng system na nasa ilalim ng bahay nyo. Gaspar's men blocked them with fast-setting cement. Pero hindi natin kaya itong mag-isa. Kailangan natin ng mga kamay na hahawak ng maso at piko. Lumingon si Feli sa mga bahay ng kanyang mga kapitbahay, ang mga taong naniwala sa kasinungalingan ni na Gaspar. Alam niyang isang malaking sugal ang gagawin niya. Sa kultura ng Albay, kapag ang hiya ay naitanim na mahirap na itong bunutin. Pero kailangan niyang subukan. Nagpunta sila sa lumang chapel kung saan nagtitipon ang mga pamilyang inilikas mula sa mababang bahagi ng baryo. Pagpasok ni Feli, tumahimik ang lahat. Ang mga matang puno ng pagduda at galit ay nakatuon sa kanya. Feli, bakit ka narito? Gusto mo bang makitang lalo kaming malunod? Sigaw ni Mang Teroy, ang matandang mason na dati ay katuwang ng kanyang lolo. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang isang maliit na balutan mula sa kanyang bag, isang piraso ng bibingka na bahagyang nabasa ng ulan pero buo pa rin. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Inilapag niya ito sa gitna ng hapag at tumingin ng diretso kay Mang Teroy. Mang Teroy, naalala niyo ba noong itinayo niyo ang riles na bato kasama ni Lolo? Sabi niyo noon ang bawat batong inilalagay niyo ay isang panalangin para sa kaligtasan ng mga apo niyo.
Ngayon ang mga panalangin iyon ay sinemento ni na Gaspar para sa sarili nilang yaman. Ang boses ni Feli ay puno ng damdamin. Hindi sumpa ang bahay ko. Ang bahay na umiiyak ay tumatawag sa inyo dahil barado ang kanyang hininga. Kapag hindi natin binuksan ang mga riles ngayong gabi, ang susunod na luhang dadaloy sa albay ay hindi na tubig, kundi dugo ng mga mahal natin sa buhay. Bipwa, natahimik ang chapel. Ang amoy ng bibingka ay tila nagpagising sa alaala ng mga matatanda tungkol sa kabutihan ng lolo ni Feli. Dahan-dahang tumayo si Mang Teroy at kinuha ang kanyang lumang piko na nakasandal sa kanto. Anong kailangan nating gawin, Feli? Tanong ng matanda. Agad na ipinaliwanag ni Beatrice ang plano. Hahatiin sila sa dalawang grupo. Ang isa ay pupunta sa tulay at ang isa ay kasama ni na Feli sa mong ng bahay. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang anino ang dahan-dahang lumabas sa likod ng chapel. Si Pilar iyon. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkakaisa ng mga tao na akala niya ay tuluyan ng tinalikuran si Feli. Mabilis na tumakbo si Pilar sa gitna ng baha, pilit na inuunahan ng oras. Alam niya kung nasaan si Gaspar sa opisina ng barangay nagluluto ng huling dokumento para sa Villa Corta. Cliffhanger. Habang sinisimulan ni na Feli ang paglalakad patungo sa unang baradong riles, nakarating si Pilar sa opisina ni Gaspar. Kuya, si Feli, kinukuha niya ang mga tao. Alam na nila kung nasaan ang mga semento. Ang mukha ni Gaspar ay nagngalit sa galit. Kinuha niya ang kanyang radyo at nag-utos sa mga tauhan ng Villa Corta. Sirain niyo na ang mong. Ngayon din, huwag niyong hayaang makalapit sila. Sa malayo, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa direksyon ng bahay na umiiyak. Nagkatinginan sina Feli at Beatrice. Ang orasan ay huminto na sa pagtakbo. Ang labanan para sa albay ay tuluyan nang nagsimula. Ang kalansing ng mga basong kristal ay tila isang malupit na biro sa gitna ng humahagulgol na langit ng albay. Sa loob ng opisina ng Barangay Hall, na pansamantalang naging opisina ni Gaspar, nagdiriwang ang mga Villa Corta. May nakahain ng mamahaling alak at pagkain, habang sa labas ng pinto naririnig ang iyak ng mga pamilyang nagsisiksikan sa evacuation center, mga taong nawalan ng tirahan dahil sa baha na sila rin ang may gawa. Isang tagay para sa bagong simula ng ating pamilya. Tagumpay ang pirmahan Tia Eulalia, masayang sigaw ni Gaspar habang iwinawagayway ang tseke mula sa Villa Corta Group. Nakangiti si Tia Eulalia habang hinahaplos ang kanyang suot na perlas. Sabi ko na sa'yo, Gaspar, hindi tayo mabubuhay sa bibingka at pananahin ni Feli. Ngayon makakaalis na tayo sa maputik na baryong ito at maninirahan sa Maynila. Ngunit sa sulok ng silid nakatayo si Pilar. Kanina pa siya hindi mapakali. Ang bawat kidlat na tumatama sa Bulkang Mayon ay tila sumasalamin sa takot sa kanyang mga mata. Kuya, ang tunog ng bahay, naririnig niyo ba? Hindi na ito tunog ng pressure. Tila ba may dambuhalang nagagalit sa ilalim ng lupa? Huwag kang praning, Pilar. Ang tunog na yon ay hudyat na tuluyan ng bumibigay ang bahay. Tumawa si Gaspar, ngunit ang kanyang tawa ay naputol nang biglang kumurap pa ang mga ilaw at tuluyang namatay ang kuryente. Nalunod ang silid sa dilim, tanging ang asul na kislap ng kidlat ang nagbibigay ng liwanag. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa hangin. Isang malakas na agos ng tubig, hindi galing sa itaas, kundi galing sa kalsada. Sir Gaspar, kailangan na nating lumikas. Pumasok ang isang tauhan ng Villa Corta basang-basa at nanginginig. Ang dike sa itaas ay bumigay na. Ang tubig ay hindi na bumababa sa dagat. Bumabalik ito sa atin dahil barado ang lahat ng drainage. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Tiningnan ni Tia Eulalia ang tseke sa mesa. Dahan-dahang pumasok ang tubig sa ilalim ng pinto, kulay kape at may kasamang putik. Ang tsekeng nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nabasa at dahan-dahang lumutang sa maruming tubig. Sinubukan itong abutin ng matanda, ngunit ang papel ay naging malambot at madaling mapunit. Sa sandaling iyon, na-realize ni Eulalia na ang perang ipinalit niya sa kanyang dangal ay hindi kayang pigilan ang galit ng kalikasan. Gaspar ang mong.
Bakit hindi pa sumasabog ang bahay ni Feli, gaya ng sabi mo? Sigaw ni Eulalia. Hindi ko alam. Dapat ay kanina pa naging bulkan ang tubig sa ilalim ng bahay na yon. Desperadong sagot ni Gaspar habang pilit na binubuksan ang bintana. Sa labas ang albay ay naging isang malawak na karagatan ng putik. Ang mga poste ng kuryente ay natutumba at ang mga bahay na gawa sa kahoy ay tinatangay na parang mga laruan. Ang barangay hall na itinuturing na pinakaligtas na lugar dahil ito ay nasa mataas na bahagi ay dahan-dahan na ring nilalamon ng tubig. Nasaan si Felima? Bulong ni Pilar ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Siya lang ang nakakaalam kung paano patitigilin ang iyak ng lupa. Cliffhanger. Isang malakas na resonance o yanig ang nagmula sa direksyon ng bahay na umiiyak, isang tunog na kasing lakas ng isang trumpeta ng langit. Kasunod nito ang malaking pinto ng barangay hall ay marahas na bumukas dahil sa bigat ng tubig na humahampas sa labas. Sa gitna ng rumagasang baha na pumasok sa silid, nakita ni Gaspar ang isang figura na nakatayo sa isang lumang bangka, may hawak na sulo at may kasamang pangkat ng mga lalaking may bitbit na boso at piko. Ito si Feli, ang kanyang buhok ay basa, ang kanyang duster ay punit-punit ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Ang tubig ay mabilis na tumataas sa loob ng hall, umaabot na sa baywang ni Eulalia. Feli, iligtas mo kami, hiyaw ni Tia Eulalia. Tumingin si Feli sa kanyang tiya pagkatapos ay sa lumulutang na tseke. Hindi ko kayo ililigtas dahil sa utang na loob tiya. Ililigtas ko ang albay dahil ito ang sinumpaan kong tungkulin sa pamilyang sinira nyo. Walang halaga ang tsekeng hawak nyo tiya kung lahat tayo ay lulunod sa ilalim ng putik na ito. Ang bahay na umiiyak ay hindi na lang tumataghoy, sumisigaw na siya dahil sa inyong kasalanan. Ang boses ni Feli ay umalingaw-ngaw sa loob ng barangay hall, mas matatag pa sa dagundong ng hangin sa labas. Nakatayo siya sa ibabaw ng lumang bangkang kawayan na pilit na nire-navigate ng mga kalalakihan sa gitna ng rumaragasang tubig na pumasok sa gusali. Sa likuran niya, kasama niya si Beatriz at si Mang Teroy, hawak ang mga ebidensyang magpapabagsak sa tore ng kasinungalingan ni Gaspar. Sina Tia Eulalia at Gaspar ay nakasampa na sa ibabaw ng mga lamesa, nanginginig sa ginaw at takot habang ang maruming tubig ay mabilis na umaabot sa kanilang dibdib. Ang karangyaan ng perlas at mamahaling alak ay tila naging mga basura na lamang na lumulutang sa paligid. Feli, maawa ka. Tulungan mo kaming makasakay sa bangka. Pagsamo ni Gaspar ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng natunaw. Iligtas mo kami, Feli. Ako ang nagpalaki sa'yo. Hiyaw ni Tia Eulalia, pilit na ginagamit ang utang na loob bilang huling alas. Tumingin si Feli sa kanila nang may halong pait. Iniligtas ko kayo sa loob ng maraming taon sa bawat tahi ng makina ko. Pero itinapon niyo ako sa kalsada na parang basahan. Ngayon hayaan nating ang buong albay ang makarinig ng katotohanan. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Inilabas ni Beatrice ang isang portable megaphone at itinakda ang audio mula sa kanyang tablet. Isang recording ang binuo nila, isang pag-amin mula sa isa sa mga tauhan ni Gaspar na inutusan niyang magbuhos ng semento sa mga riles na bato sa ilalim ng bahay ni Feli. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong hall, naririnig ng mga pamilyang nasa evacuation center sa itaas na palapag. Naririnig niyo ba, Ti? Sigaw ni Beatrice sa mga tao. Si Gaspar ang pumatay sa daloy ng tubig, sinadya nilang lunurin ang baryo para mapilitan kayong ibenta ang inyong mga lupa sa Villacorta Group. Ang bahay na umiiyak ay sadyang idinisenyo ni Lolo Roman para iligtas tayo, pero piniling busalan ni Gaspar ang hininga nito. Kasabay ng pagbubunyag na iyon, isang nakakangilong tunog ang narinig mula sa malayo, isang tunog na galing sa mismong pundasyon ng bahay ni Feli. Hindi na ito tila pag-iyak. Ito ay naging isang napakalakas na ugong, tila isang trumpeta ng langit na nagpapayanig sa buong albay. Ang pressure ng tubig sa ilalim ng lupa ay umabot na sa sukdulan. Feli, ang mga pader, turo ni Pilar na hanggang ngayon ay nakakapit sa isang poste, umiiyak sa takot at pagsisisi. Tumingin si Feli sa direksyon ng kanyang tahanan. Ang bawat kanto ng bahay na umiiyak ay naglalabas na ng mga jet ng tubig, tila ba ang bahay ay nagpupumiglas na huminga. Ang mga bato ay nagsisimulang gumalaw. Ang
Hindi na natin mapipigilan ang pressure kapag tuluyang sumabog ang mong sigaw ni Beatrice habang tinitingnan ang kanyang tablet. Feli, may mas malaking problema. Ang pangunahing dike sa itaas ng bundok, may malaking lamat na kapag tumama ang susunod na bugso ng ulan, bibigay ang dike at isang pader ng tubig ang wawasak sa buong albay. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang takot sa bawat hininga. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Feli, ang dumay na tinawag nilang baliw, ang babaeng itinapon, ngunit ngayon ay ang tanging nakakaalam ng sikreto ng kaligtasan. Mang Teroy, ang mga Pico, Beatrice, gabayan mo kami, sigaw ni Feli. Kailangan nating buksan ang main heart ng system sa ilalim ng altar. Kapag nabuksan natin yun, ang tubig mula sa dike ay hihigop sa ilalim ng lupa at ilalabas sa dagat bago pa man ito tumama sa mga bahay. Cliffhanger. Isang malakas na pagsabog ng tubig ang naganap sa kalsada. Ang pintuan ng barangay hall ay tuluyang nawasak dahil sa bigat ng baha. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Beatrice Feli. Wala na tayong oras. Ang dike, bumigay na. Mula sa malayo, isang kulay kape na pader ng tubig at putik ang mabilis na dumadaloy mula sa bundok patungo sa baryo. Ang tinig ng katotohanan ay naririnig na, pero sapat na ba ito para iligtas ang mga taong biktima ng sarili nilang kasakiman? Bilisan nyo! Kung hindi natin ito mabubuksan sa loob ng 5 minuto, ito na ang huling gabi ng albay. Ang sigaw ni Feli ay tila isang utos mula sa isang general sa gitna ng digmaan. Ang pader ng tubig at putik mula sa dike ay tanaw na nila mula sa bintana ng bahay na umiiyak, isang dambuhalang anino na handang lumamon sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang bangka ni Feli ay marahas na tumama sa veranda ng bahay. Kasunod niya si Beatrice, si Mang Teroy at ang mga kalalakihan ng baryo na dati ay nambabato sa kanyang bintana, ngunit ngayon ay may hawak na maso at piko para sa kanilang kaligtasan. Sa loob ng bahay, ang ingay ay hindi na mailalarawan. Ang bawat pader ay tila isang buhay na nilalang na sumisigaw sa tindi ng sakit. Ang tubig ay sumisirit mula sa bawat siwang ng bato, tila mga ugat na sasabog na dahil sa sobrang pressure. Doon sa ilalim ng altar, turo ni Beatrice habang mabilis na binabaybay ang baha sa loob ng sala na abot na hanggang bewang. Sa tapat ng altar ni San Roque, nakita nila ang trahedya. Ang malalim na kanal na dapat ay daluyan ng tubig ay puno ng matigas na semento. Si Gaspar, na sumunod sa kanila dahil sa desperasyon, ay nakaluhod sa gilid, pilit na kinakamot ang semento gamit ang kanyang mga kuko na duguan na. Feli, hindi ko sinasadya. Akala ko pera lang ang kapalit. Hikbi ni Gaspar, ang kanyang katinuan ay tuluyan ng bumigay sa harap ng kamatayan. Hindi siya tiningnan ni Feli. Mang Teroy ngayon na. Ang tunog ng mga maso na humahampas sa semento ay nakipagsabayan sa dagundong ng baha sa labas. Bawat hampas ni Mang Teroy at ng mga lalaki ay tila isang pintig ng pag-asa. Ngunit ang semento ay mabilis na tumigas, fast setting. Ang pader ng tubig sa labas ay nasa bakod na nila. Ramdam ni Feli ang pagyanig ng buong pundasyon. 1 minuto na lang at tuluyan ng guguho ang bahay na umiiyak. Hindi sapat ang lakas natin, Beatrice. Kailangan nating mahanap ang mechanism, hiyaw ni Feli. Dito naganap ang golden moment ng buong kwento. Ibinaling ni Feli ang kanyang tingin sa kaba ni Lolo na bitbit niya. Naalala niya ang ukit ng bulaklak sa gitna ng blueprint. Tiningnan niya ang base ng altar, may isang pamilyar na hugis, doon isang ukit na tila ba naghihintay ng nawawalang piraso. Hindi ito mapa, Beatrice. Ito ang susi, na-realize ni Feli. Binuhat ni Feli ang mabigat na kaban. Sa kabila ng pagod at sugat sa kanyang mga kamay mula sa pananahi, nahanap niya ang pambihirang lakas. Isinaklong niya ang kaban sa slot sa ilalim ng altar. Sakto ang lapat nito. Pinihit ni Feli ang kaban ng buong lakas, gaya ng pagpihit niya sa gulong ng kanyang makina tuwing may kailangang tahiin na matigas na tela. Clank! Isang mekanikal na tunog ng mga batong nagkikiskisan ang umalingaw-ngaw mula sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ang sahig sa ilalim ng altar ay biglang bumukas. Ang sementong ibinuhos ni Gaspar ay hindi pala sapat para barahan ang pangunahing gate na nasa ilalim pa ng kanal.
Lahat kayo kumapit sa mga poste, sigaw ni Beatrice. Isang dambuhalang vortex o ipu-ipo ng tubig ang nabuo sa gitna ng bodega. Ang tunog ng pag-iyak ng bahay ay biglang nagbago mula sa isang matinis na hiyaw. Ito ay naging isang malalim at tagumpay na ugong. Ang tubig baha na kanina ay lumulunod sa kanila sa loob ng bahay ay biglang hinigo pababa. Tila ba ang lupa mismo ay nagbukas ng bibig para inumin ang baha. Sa labas ang pader ng putik mula sa dike ay tumama sa hangganan ng baryo. Ngunit sa halip na wasakin ang mga bahay ang tubig ay dumiretso sa mga drainage pits na sadyang idinisenyo ni Lolo Roman sa paligid ng bahay na umiiyak. Ang bahay ay nagsilbing isang dambuhalang magnet na humigop sa daloy ng baha, idinidirekta ito sa mga riles na bato patungo sa malalim na bangin sa kabilang bahagi ng bundok. Natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang banayad na agos ng tubig sa ilalim ng sahig. Ang bahay na umiiyak ay tumigil na sa kanyang pagtaghoy. Ang mga pader ay nanatiling matatag basang-basa, ngunit nagniningning sa ilalim ng kidlat na tila ba isang bayaning nakahinga ng maluwag. Napasandal si Feli sa kaban ni Lolo humihingal at puno ng putik. Tumingin siya kay Beatrice na tumatango sa kanya nang may mga matang puno ng luha ng kagalakan. Ang albay ay ligtas. Ang baryo ay hindi nalunod. Feli, bulong ni Mang Teroy habang dahan-dahang tumatayo. Lumabas ang matanda sa veranda at sumigaw sa mga taong nasa evacuation center. Ligtas tayo, binuhay ni Feli ang bahay, ligtas ang albay. Isang malakas na hiyaw ng pasasalamat ang sumabog mula sa barangay hall. Ang mga taong dati ay nandidiri sa Tomei ay ngayon ay sumisigaw ng kanyang pangalan, Cliffhanger. Sa gitna ng katahimikan ng tagumpay, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng malalaking rolyo ng tela. Si Tia Eulalia iyon, hawak pa rin ang nabasang tseke na wala ng halaga. Tumingin siya kay Feli nang may halong pait at kahihiyan. Ngunit bago pa makapagsalita si Feli, ang tunog ng sirena ng pulis ay narinig sa labas. Hindi para iligtas sila, kundi para hanapin ang mga taong nagtangka na lunurin ang isang buong komunidad para sa sariling pakinabang. Hindi lahat ng luhang dumadaloy ay sumpatiya. Mahinang sabi ni Feli habang dahan-dahang tinatanggal ang pulang sinulid sa kanyang daliri. Minsan, kailangang umiyak ng mundo para malinis ang dumi ng ating mga puso. Sumikat ang araw sa albay na tila isang gintong sinulid na nagtatahi muli sa nasirang langit. Sa paanan ng Bulkang Mayon na ngayon ay payapang nakamasid sa mga usok na pumapaitaas mula sa mga kusina ng baryo, ang putik ay dahan-dahan nang natutuyo. Ngunit sa bahay na umiiyak, ang bakas ng nagdaang gabi ay hindi na dumi kundi isang banal na alaala ng katapangan. Nakatayo si Feli sa veranda, hawak ang isang baso ng mainit na kape. Pinapanood niya ang pagdating ng mga sasakyan ng mga awtoridad at mga kinatawan ng National Museum. Sa tapat ng gate, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga palad si Tia Eulalia habang kinakausap ng mga pulis. Ang perlas sa kanyang leeg ay wala na, ibinentas na niya ito noong madaling araw sa takot na wala siyang pambayad sa abogado. Si Gaspar naman ay nakaupo sa likod ng police car, nakatulala sa kawalan, habang binabasa sa kanya ang mga sakdal. Reckless imprudence, attempted fraud, at sabotage of public safety infrastructure. The board of directors is furious, Feli, wika ni Beatrice habang papalapit sa kanya, suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Hindi na siya ang malamig na engineer ng Villacorta. Tinanggal na si Don Saturnino bilang CEO dahil sa iskandalong ito, and as for me, I resigned. Hindi ko kayang itayo ang karera ko sa ibabaw ng mga rails na sadyang binuo para magligtas ng buhay. Anong balak mo ngayon, Beatrice? Tanong ni Feli. I'll stay here for a while. Gusto kong tulungan kang i-restore ang system ni Lolo Roman. This house is a masterpiece of Filipino engineering, and the world needs to know about it. Ngumiti si Beatrice, ang mga mata ay puno ng bagong layunin. Dito naganap ang golden moment ng paghihiwalay. Lumabas si Pilar mula sa anino ng kalsada, bitbit ang isang maliit na balutan. Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso kay Feli dahil sa tindi ng hiya. Ang pinsang dating mapagmataas ay tila naging isang basang sisiw sa gitna ng sikat ng araw. Ate Feli, mahina at nanginginig na tinig ni Pilar.
Aalis na po ako. Pupunta ako sa Maynila. Magtatrabaho ako para mabayaran ang lahat ng nasira ko. Lumapit si Feli at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Pilar. Kumuha siya ng isang supot ng bibingka mula sa mesa at inilagay ito sa mga palad ng pinsan. Pilar, ang patawad ay hindi binabayaran. Ito ay pinaghihirapan. Magpakabuti ka roon. At tandaan mo, kahit saan ka makarating, ang dugong nananalaytay sa iyo ay galing sa isang henyong nagmahal sa albay. Huwag mong kakalimutan ang iyong pinagmulan. Umiyak si Pilar at niyakap ng mahigpit si Feli bago tuluyang tumalikod. Alam ni Feli na kailangan ng panahon para maghilom ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima, siya na ang nagpapalaya. 6 na buwan ang lumipas, na sounds. Ang bahay na umiiyak ay hindi na tinatawag na sumpa. Ngayon kilala na ito bilang ang tahanan ng pag-asa. Ang malalawak na silid na dating puno ng alikabok ay isa ng suwong. May kung saan ang mga kababaihan ng albay ay nagtitipon para gumawa ng mga modernong kasuotang abaka. Sa hapon, ang bodega ay nagiging klase para sa mga bata kung saan itinuturo ni Beatrice ang kahalagahan kwa kalikasan at siyensya. At sa tuwing may banta ng bagyo, ang bahay ay hindi na nag-iisa. Ito ang nagsisilbing sentro ng koordinasyon ng buong baryo. Ang bawat riles ng tubig ay malinis at handang huminga. Dahan-dahang naupo si Feli sa harap ng kanyang makina. Hinaplos niya ang kaban ni Lolo na ngayon ay nagsisilbing pundasyon ng kanyang lamesa. Tiningnan niya ang bintana. Ang bulkang Mayon ay tila bumabati sa kanya. Wala na ang takot sa kanyang puso. Wala na ang bigat ng utang na loob sa mga maling tao. Tay Lolo, hindi na umiiyak ang bahay. Bulong ni Feli sa hangin. Ngumingiti na po siya. Sa huling pagkakataon, pinihit ni Feli ang gulong ng kanyang makina. Ang tunog ng karayom na tumatama sa tela ay tila isang matamis na musika, ang awit ng isang babaeng nahanap ang kanyang dignidad sa gitna ng unos at isang pamilyang muling nabuo, hindi sa dugo kundi sa katotohanan.